Magandang araw mga kababayan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa paglalakbay tungo sa katotohanan sa likod ng mga pangako at sa puso ng politika. Ngayon, pag-usapan natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas, ang administration slate na nangangako ng bagong umaga para sa ating bayan. Pero tanong, pero ang tanong, tunay nga bang pag-asa ito o isa na namang ilusyon na ipinapakain sa atin tuwing eleksyon? Kung ikaw ay pagod na sa mga paulit-ulit na drama ng politika, manatili ka riyan dahil ngayon bubusisiin natin ang bawat kandidato, ang kanilang track record at ang tunay na motibo sa likod ng kanilang mga ngiti. At oo, kung gusto mong laging updated sa ganitong klaseng pagsusuri, i-hit mo na ang subscribe button at itap ang notification bell. Tara, simulan na natin. Una, kilalanin natin ang 11 kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Narito sina Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senator Panfilo Lacson, boxing legend Manny Pacquiao, House Deputy Speaker Camille Villar, DILG Secretary Ben-Hur Abalos, Senator Pia Cayetano, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Wow, parang all-star cast ng pelikula, di ba? Pero ang tanong, may substance ba sa likod ng mga pangalang ito? O puro star power lang? Halina't isa-isahin natin. Si Mayor Abby Binay, anak ng dating Vice President Jejo Mar Binay, ay kilala bilang alkalde ng Makati. Kamakailan, nakuha niya ang suporta ng mga opisyal sa La Union at Pangasinan. Sabi ni La Union Governor Rafael Ortega David, si Binay daw ay isang visionary leader na magdadala ng sariwang hangin sa Senado. Pero teka, hindi ba siya bahagi ng pamilyang Binay na ilang digata ng nasa politika? Ano ang bago sa kanya? At bakit nga ba siya tinuturing na may puso para sa LGUs? Susunod, si Senador Lito Lapid na muling tumatakbo para sa reeleksyon. Kilala natin siya bilang action star at senador na may simple pero tapat na imahe. Kamakailan, excuse me po, nakuha niya ang suporta ng Diklan sa Isabela at ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Pero tanong, ano ang nagawa ni Lapid sa kanyang mga termino sa Senado? May mga batas ba siyang naipasa na talagang nakatulong sa masa o puro pangalan lang ang laban niya? Panfilo Lacson. Si dating Senador Ping Lacson naman, kilala sa kanyang imahe ng integridad. Sabi ni Muntinlupa Mayor Rupi Biason, si Lacson daw ang sagisag ng track record at karakter. Pero teka ha, hindi ba siya dating hepe ng PNP na may kontrobersiya rin noong araw? Anong gagawin niya sa Senado na hindi niya nagawa nung una siyang nakaupo? Manny Pacquiao. At syempre, paano natin makakalimutan si pambansang kamao, Manny Pacquiao? Nakuha niya ang suportas ng Negros Occidental na may parehong advokasya ng countryside progress at youth sports development. Pero let's be real, gaano katimbang ang kanyang serbisyo sa Senado kumpara sa kanyang laban sa boxing ring? At ang iba pang kandidato mula kay Camille Villar na sinusuportahan sa Zambales at Lanao del Norte hanggang kay Erwin Tulfo na nangunguna sa SWS survey ay may kanya-kanyang lakas at kwento. Pero ang tanong, anong nagbubuklod sa kanila bilang alyansa at bakit sila sinusuportahan ng administrasyon? Kung curious ka kung sino nangunguna sa surveys at bakit, i-post mo muna to at i-comment sa baba. Sino ang tingin mo ang pinakamalakas na kandidato ng alyansa? At syempre, subscribe na para hindi mo mamiss ang susunod nating pagsusuri. Ngayon, pag-usapan natin ang mga endorsement. Ayon sa balita, dumarami ang suporta ng mga lokal na opisyal sa alyansa. Si Abby Binay, halimbawa, nakuha ang suporta ng mga opisyal sa La Union at Pangasinan. Si Lito Lapid sinusuportahan ng Diklan sa Isabela. Si Manny Pacquiao may backing mula Negros Occidental. At si Camille Villar tinanggap ng main sa Zambales at Lanao del Norte. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga endorsement na ito? Sabi nila Union Governor Ortega, si Binay daw ay nagbibigay ng pag-asa. Si Pangasinan Governor Roman Vico naman, sinabi na si Binay ay may puso para sa LGUs. Pero ang tanong, tunay bang mula sa puso mga endorsement na ito? May iba bang motibo sa likod nito? Sa politika, ang endorsement ay hindi lang tungkol sa paniniwala sa kandidato. Madalas ito ay tungkol sa political survival. Halimbawa, kapag sinusuportahan ng isang gobernador ang isang kandidato, maaaring may kapalit itong pondo para sa probinsya o suporta para sa kanilang kandidatura.
sariling kandidatura. Sa kaso ng alyansa, malinaw na malakas ang makinarya ng administrasyon sa likod nila. Pero ang tanong, para kanino ba talaga ang bagong Pilipinas na ito? Para sa masa o para sa mga nasa poder? Mga kababayan, kung endorsement ay parang pag-ibig, sana nga galing sa puso. Pero sa politika minsan parang blind date lang yan. May motibo, may agenda, at minsan may bayad. Kaya't maging mapanuri tayo. Huwag tayong basta-basta madadala sa mga ngiti at pangako. Kung agree ka kung agree ka na sa kailangang busisini ng mga endorsement na ito, i-like mo tong video at i-share sa mga kaibigan mo. At syempre, subscribe na para laging updated sa ating pagsusuri. Ngayon, pag-usapan natin ang campaign strategy ng alyansa. Ayon sa kanilang campaign manager, si Navotas Representative Toby Chanco, mahalaga ang kanilang pagbisita sa Pampanga na may 1.67 milyong botante. Pagkatapos ng Pampanga, bibisitahin din nila ang Pangasinan at Bulacan. Bakit kaya? Simple, ang mga probinsyang ito ay vote-rich areas na maaaring magpanalo o magpabaksak ng kandidato. At huwag natin kalimutan ang kamakailan survey ng social weather stations. 12 nangungunang kandidato ay mula sa alyansa. Nangunguna si Erwin Tulfo, sa ikalawang pwesto kasunod sina Lito Lapid, Tito Soto, Pia Cayetano, Bong Revilla, Abby Binay, Camille Villar, Panfilo Lacson at Manny Pacquiao. Pero teka, bakit kaya mataas ang rating ng mga ito? Dahil ba sa kanilang track record o dahil sa kanilang name recall? Ang survey nito lang ay hindi lang tungkol sa popularidad, ito ay tungkol sa perception. Si Erwin Tulfo, halimbawa, kilala sa kanyang Tulfo brand ng pagtulong sa masa. Pero ang tanong, gaano ka-epektibo ang kanyang mga advokasya sa Senado? At si Manny Pacquiao, bagamat sikat ay mga mabatikos sa kanyang attendance sa Senado, anong mas malaga, ang pangalan o ang nagawa? Mga kababayan, ang survey ay parang report card, pero hindi laging totoo. Minsan, mas mataas ang grado ng mga sikat kaysa sa mga tunay na nagtatrabaho. Kaya maging matalino tayo sa pagpili, huwag tayong magpapadala sa mga numero lang. Kung gusto mong malaman kung paano nagbabago ang surveys bago ang eleksyon, subscribe na at i-follow ang aming channel para sa mas maraming updates. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ito ang ipinapangako ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayon sa kanilang mga kandidato, nais nilang isulong ang progress, housing, livelihood, at youth development. Pero teka, hindi ba't ito rin ang mga pangakong narinig natin noong nakaraang eleksyon? Ano ang magbabago ngayon? Ang alyansa ay sinusuportahan ng administrasyon kahit malakas ang kanilang makinarya. Pero ang tanong, sino ang tunay na makikinabang sa kanilang panalo? Ang masa ba o ang mga nasa likod ng kanilang kampanya? At paano nila isasakatuparan ng mga pangako ng bagong Pilipinas kung ilan sa kanila ay may mga kontrobersiya o limitadong track record sa legislasyon? Mga kababayan, ang politika ay parang teleserye. May drama, may pangako, pero minsan wala namang happy ending. Kaya't maging mapanuring tayo. Huwag tayong magpapaloko sa mga linya ng mga kandidato. Ang boto natin ang magdedesisyon ng kinabukasan natin. Kung gusto mong malaman ang tunay na estado ng 2025 midterm elections, subscribe na at i-share ang video na ito, mga kaibigan. Mga kababayan, ang 2025 midterm elections ay hindi lang tungkol sa mga kandidato. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan. Ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay nangangako ng pagbabago, pero nasa atin ng responsibilidad na busisinin ang kanilang mga pangako, track record at motibo. Kaya bago ka bumoto, magsalaksik, magtanong, at higit sa lahat, makinig sa katotohanan. Kung natulong sa iyo ang pagsusuling ito, i-hit mo na ang subscribe button, i-tap ang notification bell, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo. Ang informed voter ay powerful voter. Hanggang sa muli, ako si #WalkWithLan at ito ang inyong pagsusuri sa katotohanan. Magandang araw at magandang salamat sa inyong lahat.